solusyon ang ibibigay nyo sa mga OFWs. Hindi yung takutin po ninyo. Nakakahiya naman po sa inyo. Nakakalungkot po isipin na ang gobyerno po natin, sa halip na dagdagan nyo ang benepisyo ng mga OFWs, yung clamor sa ngayon, ibig sabihin po dyan, may problema. Pero ang problema po sa inyo naman, sa halip na harapin nyo, bibigyan nyo ng solusyon. Ang problema ng mga OFWs, pinalala po ninyo, tinatakot pa po ninyo, kina-counter pa po ninyo. Nakakalungkot. Ano bang klaseng panggobyerno ang mayroon po tayo? Sa mga pitsi-pitsi na mga bagay po ng mga OFWs, sa halip po dapat maging sensitive kayo to listen, to hear, o sa mga clamor na yan. Pero ang masakit na katotohanan ay talagang tatakutin pa ninyo. Nagsasakripisyo na nga yung mga OFWs, malayo sa pamilya, dahil wala namang trabaho dyan na naghihintay sa Pilipinas na kayang i-accommodate, ipoprovide ng gobyerno. Tapos ganito pang gagawin nyo, babalaanan pa ninyo, tatakutin nyo pa. So what? Diba? Ang mga Pilipino, so kami po mga OFWs, kami po mga Pilipino dito sa abroad, hindi po kami yampak-yampak, hindi po kami pasaway. Responsable po kami na mga Pilipino, na mga OFW, sir, sa abroad, sa padigma ng mundo. Sana naman ba, kunting hiya naman galing sa inyo. Sana naman kunting pag-intindi, pag-unawa naman galing sa inyo. Sa tuwing may mga sinasabi ang mga OFWs, yun nga nakakamiss si President Duterte. Totoo lang, nakakamiss ang former President Rodrigo Roa Duterte dahil sa napaka-sensitive niya sa bawat tighati sa loobin ng mga OFWs. Pinapakinggan niya, inaaksyonan niya, binibigyan niya agad ng solusyon. Alam niyo yun nangyari? Yan ang wala sa administrasyong ito. Puro na lang pasakit, puro na lang pagpupuna, pagtutuligsa ang gobyernong ito. Na kung tutuusin naman, tingnan nyo naman ang ginagawa nyo. Matalino po mga Pilipino, mga OFWs, ang pamilya at sambayan ng Pilipino. Hindi nyo na maluloko sa mga pinagagawa ninyo. Simple po hiling, magsabi po kayo ng katotohanan, ilahad po ninyo. Pwede po ba magtira naman kayo ng konting hiya sa sarili nyo? Bigyan nyo naman dangal ang sarili nyo, dignidad ang sarili nyo, konting integridad man lang, sana, na kahit papaano yung mandato ninyo ipaglaban, paglingkuran ang sambayan ng Pilipino. Ito na nga lang pagkakataon po namin Ito na lang natatanging karapatan po namin, fundamental rights, tatanggalin nyo pa sa amin, kukunin nyo pa sa amin. Nasa demokrasya pa ba tayo talaga sa administrasyong ito? Sana naman mga ma'am and sir, President Bongbong Marcos, please gumawa ka naman ng pagkakataon. Magpaka-presidente ka naman. Pangulong Marcos, yun ang pong hiling po namin. Gawin mo naman po yung nararapat, yung tama para sa Pilipino, hindi yung para sa iilan. Huwag naman po minsan. Sa lahat ng pagkakataon na lang. Pwede ba pakinggan mo naman ang hinaing ng mga Pilipino? Unahin niyo po, sir, ang problema ng bayan. Unahin niyo po pagbibigay ng trabaho, solusyon, hindi sa mga paghahabol sa mga maliliit na mga kababayan po natin. Problema ng Pilipino, unahin nyo. Hindi yung pagsasalita, pagpapahayag ng saloobin, ng kuro-kuro, kitilin pa ninyo. Ganun na ba kayo kadesperado? Akala ko ba sa inyo mga OFWs ay kukonti lang? Ina-underestimate nyo? Ini-small nyo? Bakit kayo nagpapalag kayo? Bakit ngayon react kayo ng todo? Saan naalarma ba kayo? Ibig sabihin may impact sa inyo ang OFW sa mga remittance.
sa ekonomiya ng ating bansa. Minsan gawin nyo rin po na mapasaya nyo kami, mapasaya nyo mga OFWs. Hindi po yung tatakutin po ninyo. Nakakahiya kayo. Ewan ko ba sa gobyernong ito na mayroon tayo ngayon? Kakamiss ka talaga, Tatay Digong. Solusyon